Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumpirmadong Pilipino ang 3 sa halos 50 patay sa pagkasunog ng kanilang dorm sa Kuwait. 2 iba pang Pinoy ang critical naman sa ICU habang ligtas na ang 6 pa nating kababayan. Iniutos na ng Pangulo ang pagtulong sa mga naulila ng mga biktima at ang agad na pag-uwi sa labi ng mga nasawi. Nakatutok si JP Soriano. Madaling araw kahapon nang lamunin ng apoy ang residential building na ito sa Mangaf, isang coastal city sa Kuwait. Binalot ng makapal at maitim na usok ang gusali hanggang sa huling palapag nito. Hindi malinaw ang pagkakakinanlan pero makikita rin ang ilang individual na nasa balkonahe at bintana ng naturang gusali. Ayon sa Department of Migrant Workers, mga foreign workers ang nakatira sa gusali. Nasa 49 ang nasawi at marami ang nasugatan at naospital. Sa ulat na nakarating sa Department of Migrant Workers, 11 Pilipino ang nakatira sa gusali na dormitoryo ng isang construction company. Kabilang sa kanila ang mga engineer, iron worker, fitter, surveyor at iba pang skilled worker. 3 sa kanila ang kumpirmadong nasawi sa sunog. Unfortunate news is that the three were identified as fatalities in hospital in Kuwait. What we do know is that because the fire happened in the wee hours of the morning, the victims suffered from severe smoke inhalation. So they don't have burns in their bodies, but other they inhaled the smoke, tremendous amounts of smoke. Naipaalam na raw ng Migrant Workers Secretary kay Pangulong Bongbong Marcos ang sinapit ng 3 at iba pang sugatang Pinoy. Iniutosan niya ng Pangulo na gawin ang lahat para matulungan ang kanilang mga naulila at maiuwi agad ang labi ng mga nasawing Pilipino na nasa hospital morgue. Inaasikaso na yan ng DMW. Tinututukan din ngayon ng DMW at ating embahada sa Kuwait ang lagay ng 2 Pinoy sa ICU. Nasa ICU pa rin, still critical condition, so patuloy natin silang pagdasal. At ganoon din, smoke inhalation ng kanilang dinanas. All accounted naman at ligtas ang 6 na iba pang Pinoy na nakatira sa gusali. Patuloy ang investigasyon sa insidente pero sinisisi na ng Deputy Prime Minister ng Kuwait ang mga real estate owner dahil sa umano'y mga paglabag. Tinututukan ang investigasyon ng ating gobyerno. There could be a legal aspect to this case, to this matter. So we have given instructions to our lawyers to cooperate and coordinate with the Kuwaiti authorities. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Arestado ang isang ina na nagsalang sa 4 niyang anak sa online kalaswaan. Sinagip naman ang mga biktima na puro menor de edad pa. Nakatutok si John Consulta. Nang makuha ang hudyat, agad sinalakay ng NBI Violence Against Women and Children Division ang target na bahay sa Kamanava area. Wala pa ko, nalalabas pa kasi. Hindi ka lalabas, sabi ko, umupo ka, di ba? Huli sa akto ang isang 38 anyos na ina habang isinasalang ang mga anak sa online kalaswaan. Nabisto ang pang-abuso sa 2 lalaki at 2 babae na edad 8, 9, 12 at 14 sa tulong ng mga otoridad sa Amerika. Nag-conduct ng search warrant ang US sa isang American and then nakausap ng banyagang ito ang isang Filipina. Kaya kino-ordinate nila sa atin ito. Karoon tayo ng mga joint operation, joint investigations, surveillance. Ang sabi ng mga bata, pinaghuhubad sila in front of a foreigner, in front of a camera, pinipicturan, naka-live show sila. Lahat ng klaseng pangkalaswaan pinapagawa sa kanila ng sarili nilang nanay. Natuklasan ding 2020 pa ang pang-aabuso sa mga bata ng sariling ina na kumikita ng 2 hanggang 3,000 piso kada live show. Ngayong bistado na
Nagsisisi na umano ang suspect sa kanyang nagawa. Hindi sapat yung kinikita ng asawa ko. Kaya ko po nagawa yun. Hihingi po ako ng tawad sa mga ginawa ko sa kanila. Hihingi ako ng sorry at pagbabayaran ko sa kulungan yung ginawa ko. Yung mga bata nito, akala nila hindi walang effect sa kanila ito, pero mayroong epekto psychologically. Even nung in-interview namin yung mga bata, naiiyak sila. Hindi nila alam kung bakit pinapagawa sa kanila ng mga nanay nila yon. Hawak na ng DSWD ang 4 na minor de edad habang nahaharap ang ina sa reklamong qualified trafficking at child abuse na walang piyansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kumpirmadong lehitimong Chinese Army uniforms ang mga nasamsam sa Pogo compound sa Porac, Pampanga, pero mga luma na. Marami ring dating legal na Pogo ang naging scam farm nang matanggalan ng lisensya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi pa nangangalahati ang Presidential Anti-Crime Commission sa paggalugad sa mga gusali sa 10 hektaryang Pogo compound sa Porac, Pampanga. Pero libu-libong computer nang nababawi at patuloy pang dumarami ang mga nababawing ebidensya. Kabilang sa mga pinakaagaw atensyon sa mga yan, ang mga iba't ibang umano'y Chinese military uniform. Sa pakipag-ugnayan ng PAOK sa intelligence community, lumalabas na lehitimong uniforme mga ito ng Chinese Liberation Army, pero luma na. Sa ngayon, wala pa naman daw malinaw na ebidensya ng pang-ESP na nagaganap sa mga Pogo hub na ito. Pwedeng may isang veteranong pulis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Nasa temporary detention facility sa Pasay ang mahigit 100 nahuling Pogo workers. Maraming nasampahan ng reklamong paglabag sa mga panuntunan ng immigration, pero hindi sa kanila nagtatapos ang pananagutan dahil sasampahan ng kaso ang mga mapapatunayang sangkot mula sa mga manager, mga nantotorture at hanggang sa beneficial owner. Sa pagtaya ng PAOK, marami sa mahigit 4 ang kinansilang internet gaming license sa mga Pogo, naging mga scam farm na. Sa huling bilang nila, base sa listahan binigay ng PAGCOR na biniwian ng lisensya, 58 ang aktibong scam farm, pero mas malamang na mas marami pang bilang na ito. Pinakamarami sa Metro Manila, Central at Southern Luzon. The number of scam farms that are operating out there could be anywhere between as low as 58 to as high as 402. Siguro the median number would be 300. Now, nasaan po sila? Nagkalat po sila, but they're all over the country. Pero sagot nga ba sa problema ang pagbabawal ng tuluyan sa mga Pogo? Nauna nang sinabi ng PAGCOR na tutol sila sa total ban dahil lalong mawawala ng kontrol ang gobyerno sa mga ito na hindi naman titigil at bagkus ay magiging patagulang ang operasyon. Ang PAOK sinabi ring hindi basta-basta total ban ang solusyon. Pag i-ban natin, papaano natin sila mapapasara na hindi sila mag-ooperate lang under the radar? Kasi mas magiging problema po sa atin yon kapag we totally ban them pero wala tayong mekanismo kung papaano natin sila madideport, paano natin makukuha yung mga equipments nila, paano natin mapo-forfeit yung mga criminal proceeds nila. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Karaniwan na ang pagbili sa mga water refilling station para sa inuming tubig. Pero ayon sa isang Environment Undersecretary, mas ligtas inumin ang tubig gripo. Ang paliwanag sa pagtutok ni Maki Pulido. Para raw makatiyak, hindi tubig gripo ang pinapainom sa 1 taong gulang na apo ni Cynthia. Hindi po kami makasiguro sa baby na baka makainom yung direktang galing sa faucet, baka magkasakit po sa tiyan o kaya magka-diarrhea. Si Vicente naman ayaw sa lasa ng tubig gripo. Nasanay na kami sa bottled water. Nalalasahan ko yung tubig ng nawasa. Iba kasi yung katulad sa purified water.
Marami ang tulad ni Cynthia at Vicente na may agam-agam sa kalidad ng tubig gripo. Kaya malakas ang negosyo ng water refilling station na ito. 100 galon daw ang nabebenta nila kada araw, 35 pesos kada galon. Pinapatest po namin yung tubig po namin sa UP. Tuwing buwan po, drain po namin, tapos nililinis po yung tubig. Tuwing araw-araw po. Pero sa totoo lang, sabi ni Environment Undersecretary C.P. David, mas ligtas inumin ang tubig gripo kesa sa tubig na binili sa water refilling station. Mag-experiment tayo one time. Okay, bumili kayo ng 2. And then you let that one container sit for about 2 weeks. And then inumin ninyo. And see the deterioration in the quality of water. Hindi raw kasi nababantayan ng karamihan sa mga water refilling station. In many cases, the water refilling stations that we have are left unregulated at this point in time. So hindi rin ganong kalinis. Baka mas malinis pa yung galing sa tap water. Kahit pa raw dumaan yan sa mga tubo, tiyak ligtas inumin ang tubig na sinusupply ng Maynilad at Manila Water. Basta galing sa gripo at hindi na imbak sa tangke na doon posibleng marumihan. Paglabas daw ng tubig mula sa treatment facilities, tinitest ang kalidad nito. Sa lakas naman ng pressure sa kanilang mga tubo, kahit magkabutas, hindi makakapasok sa tubo ang halimbawa, tubig kanal. May residual chlorine pa na pumapatay sa bakterya. Yun po is assurance lang na kung sakaling meron pang bacteria present sa pipeline, mapapatay pa rin nung chlorine na yon na present. Kaya nga residual may naiwan pang chlorine dun sa tubig namin up to the customer level. Kinukuha pa namin ang pahayag ng Food and Drug Administration, ang ahensyang nagbabantay dapat ng mga water refilling station. Pero sa administrative order ng Department of Health, dapat pasado sa Philippine National Standards for Drinking Water ang mga sinusupply na tubig. Kabilang na rito ang binibenta sa water refilling stations. Dapat regular na tinitest ang kalidad nito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga droga at patalim naman ang natagpuan sa latest na paggalugog sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakausap din ng GMA Integrated News ang isa sa mga inilistang incorporator ng kumpanya sa likod ng Pogo. Nakatutok live si June Veneracion. June! Email dito rin sa bayan ng Porac sa Pampanga, natunto ng GMA Integrated News ang isa sa mga ang address ng isa sa mga incorporators ng niraid na Pogo na Lucky South 99. Sabi niya ay wala siyang kinalaman sa illegal na aktibidad ng Pogo at ginamit lang daw ang kanyang pangalan para gawing incorporator. Samantala nagpapatuloy naman ang paghahalughog ng mga otoridad sa loob ng compound na nakikita ninyo sa aking likuran. Nakatawag pansin sa mga otoridad ang mga butcher knife na narecover sa patuloy na paghahalughog sa illegal Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dahil na rin ito sa mga report ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC tungkol sa mga kaso umuno ng torture at pagpatay sa loob ng compound ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. I hate to think kung saan ginagamit yon, pero just imagine mga pang-matador na mga patalim. May ilang pakete rin ang hinihinalang shabu ang nakuha. Inaasahang matatapos ng search sa lahat ng 46 buildings sa loob ng compound, kung hindi bukas ay sa Sabado. We have to seek additional search warrant para doon sa mga sniffer dogs dyan sa area kasi maraming reports sa mga taong nasaktan, nawala, na-torture at allegedly di umano mga napatay dyan sa lugar na yan. That compound is full of mystery, so to speak. Sa pamamagitan ng address na nakadeklara sa Certificate of Incorporation ng Lucky South 99, natunto ng GMA Integrated News ang isa sa mga incorporators nito. Wala siya sa bahay, pero nakausap namin siya sa telepono. Dati raw siyang empleyado ng Lucky South 99 at ginamit lamang daw ng mga dati niyang Chinese employer ang pangalan niya at ng kanyang mga kamag-anak para iparehistro ng mga Chino ang kanilang negosyo. They took advantage of me and my family na, well, I was shocked. Kung tutusin, kumbaga parang I'm a victim. We're a victim also. Initially, sabi sa akin, magkakaroon ng salary ang lahat ng incorporators na belong, yung kapatid ko, kasi they borrowed their name eh. Nakahanda aniya siyang humarap sa investigasyon para linisin ang kanilang pangalan.
Kapag natapos na ang mga dapat gawin ngayong araw ay nasa 9 na building na lang sa loob ng compound na ito ang kailangan na halughugin ng mga otoridad sa mga darating na araw. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Iniutos ng Korte sa Timor-Leste na ma-house arrest si dating Congressman Arnie Teves habang dinidinig ang kanyang extradition case. Nakatutok si Salima Refran. Naka-Amerikana at hindi na naka-detention uniform si dating kongresista Arnie Teves nang humarap sa korte kanina sa Timor-Leste. Wala na kasi siya sa police detention matapos payagan kahapon ng korte sa Timor-Leste na ma-house arrest habang dinidinig ang extradition case laban sa kanya. Ayon sa mga translated na dokumentong ibinigay ng Timorese news website na Hatutan, sinabi ng Court of Appeals ng Timor-Leste na umuupa si Teves sa isang inuupahang bahay kasama ang asawa at mga anak at kumikita ng dolyar na katumbas ng hanggang halos 900,000 pesos kada buwan bilang partner sa construction. Pero ipinunto ng utos ng korte na may economic capacity si Teves na umalis ng Timor-Leste. Gayunman, mauobliga naman daw ito ng kanilang batas na manatili sa bahay. Kaya iniutos ng korte ang house arrest habang dinidinig ang hinaharap na extradition case. Kung tingin nila, hindi naman dangerous yung tao at wala namang krimen na ginawa rito sa Timor-Leste, hindi ilagay sa isang lugar na totally deprived of liberty. Pero bantay sarado pa rin ng mga otoridad kahit nasa sariling tinutuluyan ito. Wala pa rin siyang kalayaan, pagdidiin ni Justice Undersecretary Raul Vasquez. Ayon pa sa hiwalay na pahayag ng Justice Department, 24 oras ang seguridad kay Teves at mga miyembro ng pamilya lang ang maaaring bumisita sa kanya. Dagdag nito, mananatiling nakabantay ang pamahalaan para tiyaking wasto at dapat ang lahat ng proseso. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Mas nagdingning ang Miss Iriga 2024 sa Camarines Sur sa pagdalo roon ng ilang sparkle artist. At may hatid ding Grand Kapuso Fiesta Night sa Negros Occidental ang cast ng ilang hit Kapuso series at may bonus pa silang historical side trip. Narito ang report ni Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mula sa mga antigong kagamitan, museum houses, at pagkaing puno ng istorya ng pakikibaka. Napa-hashtag trip back to memory lane ang cast ng Lilet Matias, attorney at law na sina Zonia Mejia, Annalyn Baro at Jason Abalos, kasama ang Black Rider cast na si John Lucas sa kanilang pagbisita sa Silay City, Negros Occidental. Pagkatapos ng historical side trip, energized naman silang nag-perform sa Grand Kapuso Fiesta Night upang gawing espesyal ang Kansilay Festival 2024. Unang nagpakitang gila si Zonia. Proud negrense naman si Annalyn na nag-flex pa ng husay niya sa salitang Hiligaynon. Mag-meet ko kamutanan! Tisadyaman ka mo? Habang si Jason kinagiliwan sa kanyang mga pakulo on stage. Di rin nagpahuli si John sa kanyang performance. Madamo gid na salamat sa tanan nga nag-support sa amon show na Lilet Matias Attorney at Law at syempre Bubble Gang. And we love you guys. Papagandahin pa namin to lahat para sa inyo. Iba yung feeling talaga pag nasa Silay. Sa Camarines Sur naman, dumayo sina sparkle artist Martin Javier kasama si sparkle artist and Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados ang nag-host ng Miss Iriga 2024. Bukod sa pasiklaban ng mga kandidata, mas tumindi pa ang hiyawan. Paglabas ni sparkle artist Juancho Trevino. Napakasaya ko po kasi isa to sa mga favorite na hinost ko na pageant last year at syempre isa rin sa mga nilook forward ko na lugar na mapuntahan ulit. Sobrang napakasaya, ang daming taong sumuporta sa mga kandidata, ang gaganda nilang lahat. It feels very good. Feels good to see a lot of new faces also. So very happy ako at very warm din yung welcome kasi nila. So
Para sa GMA Integrated News, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, nakatutok 24 oras.